Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito, don't forget to like, subscribe, and share this story sa mga kakilala na mahilig makinig ng mga horror stories. At bago natin simulan ang kwento ni Ella, kung may mga experiences din kayo nakakatakot, sadya lang dyan sa FB group natin or di kaya mag-comment na lang din kayo dyan sa comment section. So, let's start! Hi, ako nga pala si Ella, and we all had that one na may sinaniba na classmate story sa school. Well, ito ang nangyari sa isa naming kaklase. Mga 5 o 6 na taon na ang nakalipas. College na ako ngayon, pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan. Catholic school kami noon, kaya required ang retreat. Ilang araw kaming mag-stay sa isang retreat house sa kabundukan ng Bulacan. Sikat na retreat venue siya. Halos sunod-sunod ang schedule ng iba't ibang schools. Mga 34 lang kaming students sa section at mas marami ang girls kaysa sa boys. Normal lang ang biyahe papunta. Maingay ang bus, may kumakanta, may natutulog, may kumakain. Typical high school field trip vibes. Bandang 9 ng umaga, dumating kami sa retreat house. Ang unang activity namin ay makipaglaro at makipag-interact sa mga bata sa maliit na nursery sa loob ng village. Maayos naman ang lahat. Doon iniwan ang bus namin habang ang tutuluyan naming chapel ay nasa taas pa ng bundok. Mga 5 hanggang 10 minutong lakad mula sa nursery. Literal na nasa gitna ng kagubatan ng lugar. Walang signal ang kahit anong network. Kaya wala talaga kaming contact sa labas hanggang makabalik kami sa NLEX. Pagkatapos naming ilapag ang mga gamit, nagkaroon kami ng seminar at iba't ibang activity sa chapel. Maya-maya, bumaba naman kami sa village para makipag-interact sa mga pamilya roon. Isa iyon sa mga bahagi ng retreat na gusto kong mag-reflect kung gaano kaswerte sa buhay. Habang paakyat kami pabalik sa chapel, maingay pa rin kami, nagtatawanan at nagkukulitan. Wala ni isa sa amin ang nag-isip na baka may kakaiba sa lugar. Doon nagsimula ang lahat. Isa sa mga close friends ko sa grupo ang biglang nilagnat. Nung una, akala namin simpleng pagod lang. Habang ginagawa namin ang synthesis tungkol sa activity namin, napapansin namin lalong tumataas ang lagnat niya. Unti-unti rin siyang naging tahimik at parang tulala. Dinala siya sa may quarters ni Father para makapagpahinga. Papalubog pa lang noon ang araw. Napansin ng advisor namin na parang may kakaiba. Habang nakahiga siya, nakadilat lang siya at hindi inaalis ang tingin sa Christian Formation Coordinator namin, isang madre. Pagsapit ng dinner, mas lumala ang kondisyon niya. Dahil sobrang taas ng lagnat, inilipat siya sa isang kutsyon. Kumalat na rin ang usap-usapan sa buong klase na may kakaibang pakiramdam sa chapel. Hindi lang dahil sa lagnat niya, kundi dahil nakadilat lang siya habang nakahiga at parang walang reaksyon sa paligid. Nagsimula ang prayer session. Nakaupo kaming lahat sa sahig habang nagdarasal ng rosaryo. Alam niyo naman ang retreat, yung parte na papaiyakin kayo para mag-reflect. Unang misteryo pa lang ng Santo Rosario nang mapansin naming biglang nagpanik ang mga retreat facilitators sa harapan. Kitang-kita sa mukha nila ang takot habang nakatingin sila sa likod ng kurtina sa bahagi kung saan naroon ang kaklase namin. Isang malaking chapel lang kasi ang building. Kurtina lang ang naghihiwalay sa main area at sa quarters ni Father. Naririnig na lang namin ang mga facilitators na paulit-ulit siyang tinatawag sa pangalan habang pilit siyang pinapakalma. Makalipas ang ilang segundo, lumabas siya. Naglakad siya sa gitna ng aisle habang nakatitig lang sa unahan. Pagkatapos, sumigaw siya. Hanggang ngayon hindi ko makalimutan sigaw na iyon. Hindi iyon boses niya. Parang ibang tao ang nagsasalita gamit ang katawan niya. 4 na lalaki ang sabay-sabay na humawak at pumigil sa kanya dahil halos hindi na siya mapigilan. Agad kaming pinalabas sa chapel at pinasok sa kwarto ni Father habang ipinagpapatuloy namin ang pagdarasal ng rosaryo. Mula sa loob ng silid, rinig na rinig pa rin namin ang mga sigaw niya. Hindi ko may paliwanag pero kakaiba talaga ang boses. Mas lalo pang nakakadagdag sa takot ang paligid. Kanina pa sobrang tahimik ng buong bundok. Isang pusang ngiyaw lang ang maririnig sa labas. Pero nang tumigil ang lahat, bigla namang sunod-sunod na tumahol ang mga aso sa paligid. Kinabukasan nakita namin siya. Halos hindi siya makilala. Namumula ang ilalim ng mga mata niya dahil sa lalim ng eye bags. At wala siyang maaalalang kahit ano sa nangyari noong gabing yun. Sakto namang dumating si Father noong araw na yun.
may dala siyang isang makapal na itim na libro na ayon sa kanya ay ginagamit sa mga kaso ng exorcism. Nagbigay rin siya sa amin ng maikling paliwanag tungkol sa mga ganitong insidente. Hindi ko na matandaan kung nakapag-communion pa siya, pero alam kong kalaunan ay nirefer siya sa exorcist ng diocese. Pagkatapos noon, hindi na siya bumalik sa school. May mga sumunod pang kakaibang insidente na nangyari habang nasa school siya dati. Mga ilaw na kusang kumikislap at mga salitang lumalabas sa bibig niya na hindi namin maintindihan na para bang ibang wika. Nung tinanong siya kung ano sa tingin niya ang naging dahilan, sinabi niyang habang paakyat daw kami pabalik sa chapel, naghagis siya ng bato sa isang bahagi ng gubat. Pagkabato niya, may nakita raw siyang maitim na aninong gumalaw mula sa pagitan ng mga puno. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari noong gabing iyon. Mataas lang ba talaga ang lagnat niya? May ibang kondisyon ba siyang nararanasan? O may bagay talagang hindi namin maipaliwanag? Pero isa lang ang sigurado, hindi ko na ulit tinignan ang retreat sa bundok sa parehong paraan pagkatapos ng gabing iyon. Na-try namin yun mag-reflect. Pero sa church ginawa yun. Yung kayo, pag-reflectin kayo, mas maiiyak ang lahat. Kasi syempre nag-reflect ka kung gaano kaganda ang buhay mo, kung ano yung mga nangyari sa buhay mo, kung gaano kakaswerte sa buhay. Pero yun, nakakatakot din yung experience ng friend niya. Naengkanto? Nasaniban. Pero sabi kasi niya parang nasaniban Sa mga, description, parang sinaniban nga. Nag-iiba yung voice. Iniisip ko din, bakit sa lahat nasasaniban? Yun yung gamit-gamit na salita. Hindi ko pa alam kung bakit. Kasi kahit sa mga napapanood ko, ganun din yung gamit nilang lengguwahe kapag nagtataboy sila ng masamang espiritu. Tapos kung may sinasaniban, yun din yung gamit-gamit ng lengguwahe. Bakit kaya? Kapag nasa ibang lugar kayo, yung may mga kakilala ko, as in kakilala ko talaga, friends ko, nang ginagawa pala talaga nila yun. Yung iba nga hinahalikan pa yung lupa Hindi ko rin bakit. Yung ikikis talaga nila, didikit talaga nila yung labi sa lupa. Ganun. Yung iba naman may dalang asin, iba may dalang bawang, luya, tsaka kalamansi. Lagi silang may dalang ganun. O kaya kung alam nyo yung nilalagay sa baby na kulay red, yung sinasabit sa baby, yun. Iba may dalang ganun. Yung laman nun nakita ko na Ano siya? Dahon-dahon, paminta, ganun. Ganun yung laman. Ang pinaka-common na laging dinadala, pinakamalakas is yung rosary. Yun yung laging dala kapag lalabas, aalis, ganyan. Kaya magdadasal bago umalis. Pag pupunta ka talaga sa lugar na hindi mo alam or hindi mo pa alam yung lugar. So ako, wala naman ako dinadala maliban sa, syempre magpipring muna ako bago umalis. O habang bumibiyahe, yun yung pinaka ko, dala-dala. Prayers talaga. Nakakatakot din talaga. Mapapaisip ka kung, kaya lang kasi yung kaibigan niya nagbato kasi ng kung ano-ano saan, diba? Maingay na nga kayo, nagsisigawan, nagsasayahan na nga kayo. Tapos hahawak ka pa ng mga gamit-gamit doon at ibabato mo pa. Kaya siguro, pag-interesan din yung kaibigan niya. May mga ganun kayong story na experience or narinig, saan nyo lang dyan sa FB group natin or dyan kaya sa comment section. So yun lang guys, see you when I see you. XOXO, bye-bye!